Pagkatapos ko makipag-usap sa kanya, yun na. Para lang ako nagdahilan. Siguro sabi sa akin ng Panginoon. First time ko makita umiyak si Dad. Sabi niya, siguro na ang ano niya sa akin, huwag ko na munang kunin to. Kasi problema nito yung dalawang... Actually, ang pinoproblema ko lang sila. Sabi ko, makatapos lang yung mga anak ko, pwede na ako. Sabi ko, pwede na ako. Pero wag muna ngayon. Narito po tayo ngayon sa lugar kung saan naninirahan ang sikat na karakter actor na si King Gutierrez. Lingid sa kaalaman ng marami, napakarami na pong pagsubok sa buhay na naranasan itong si King. Nakamuntik niya ng ikamatay. Yan po ang ikikwento niya sa atin mamaya. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Hi, King. Kamusta? Kamusta ka? Mabuti naman. Oo. Tawag tulong ng Panginoon. Oo. Galing ka sa ospital? Opo. Oo. Buti nakakaano ka pa rin, no? Nakapag-motor pa ako eh. Oo. Ito ang bahay nyo. Opo. Ayan. Pero talagang... Manong Julius. Ito po yung munti kong tahanan. Oo. Gano'ng katagal ka na rito nakatira? Tagal na po. Before to, nung first term ko as counselor, office ko po ito. Ngayon, kinonvert ko na nung nag-decide ako na iuwi na sila rito. Sinuwi ko na kasi nalalayuan ako. Saan ka ba dati? Kamarin. Caloocan. Caloocan. Ang layo, oo. Matatapos yung opisina ko ng alas 5. Matatapos ako sa mga lakad ko ng mga alas 11, alas 12. Uwi ako doon, tapos alis ulit ako ng umaga. Malayo nga. O pakilala mo ko sa mga miyembro ng pamilya mo? Yan po ang asawa ko, si Luz. Hi Luz, hello. Ito yung panganay ko. Hi. Hello. Casey, Kathleen. Ito si Casey. Si Casey. Ito po yung bunso ko, Tito Julius. Hello, kamusta? Wala ba mga mahilig mag-artista sa inyo? Naku, wala po. Walang hilig. Wala, ewan ko. Ito, puro arte lang to. Mahihain eh, no? Walang sumunod sa yapa. Oo. Wala. Isa lang ang artista sa pamilya. Si Jorel. O nga pala, si Jorel, no? Saka, may isa pa, di ba? Wala na. Si Pepper. Si Pepper. So, dalawa ang artista mo sa pamilya, si Jorel, saka si Pepper. Si Pepper. Okay. Yun ang mga nagmana sa pag-aartista. Si Pepper, galing siya ng ABS-CBN eh. Ano yan? Deal or no deal? Yung ganon. Yung nagbubukas ng ng maleta, no? Pera. Oo. Ayun. So, most of the time, dito lang kayo sa bahay na to? Yes. Dito lang. Hindi kayo masyado umalis? Umalis naman din po. Minsan-minsan. Opo. Kapag may bakasyon, like ngayon, bakasyon po. Pag busy si Daddy, wala pong bakasyon. Oo nga. Teddy. Napahinga lang siya. Asan yung mga pusa? Pakilala mo sa mga pusa nyo. Yan si Acer, yung kinunan mo rin kanina. Nakunan ko na. Sino-sino yung mga pusa? Ito si Nipi. Ayan, si Buntis. Buntis yan? Opo, buntis siya, girl. Ayun, Teddy. Ayun, dalawa, Saan? Ayun si Teddy. Teddy Si Beefy yan. Teddy, come here. Teddy. Yan Ito si Teddy. Yan ba, tatay?
Opo, ito. Hindi, ito ngayon. Ah. Ito. Opo. Hindi, si Teddy ang Silver tatay. sumisiksik sa Ngayon. Yun. Siya po. Ay, siya. Ngayon, di ba ito? Hindi po, ito. Si Teddy. Ayan. Yung magkasawa yung dalawang yan. Eh, magkapatid yan eh. Actually, magkapatid sila. Pero, syempre, sa animals Eh, pinangamatanda yun. Oo. Tapos ito, sumunod. Tapos, meron pang isa nandun sa kumpare ko. Ako po Tapos talaga yan. sa pusa. Oo nga eh. Kasi nahilig na lang siya sa... Guys, kasama na ho natin ang isang veteranong aktor, ang ating kaibigan King Gutierrez. Yes, Manong Julius. Nice to see you again. Galing lang po kasi niya sa ospital. Well, sa akin lang, Manong Julius, sana ibigyan pa ako ng another kalakasan ng ating mahal na Panginoon para naman maitaguyod ko yung aking mag-iina. Eh, mahal ka ng Panginoon, kaya hanggang ngayon nandito ka pa rin. Kasama ka pa rin namin. Salamat po sa Diyos. Bago natin pag-usapan yung mga challenges sa iyong buhay at sa iyong, syempre, ang iyong pamilya, pag-usapan muna natin yung nakaraan. Paano ka ba napasok sa pag-aartista? Ganito po yan. Nag-start po ako nung bata. Siguro the age of 8 or 9. Mga ganon. Ewan ko kung kilala nyo pa si Saldi Shornack. Oh yeah, of course. Yung Saldi mag-asawa. Shornack. Si Shirley Gorospe. Unang-una ko pong ginawa kasi that time is Tierra Santa, Alamat ni Saldo, Pagtutuos ng Dalawang Panginoon. Bata ka pa nun? Apo. Child star. Child actor. 8, 9. Ang kasabayan ko pa lang that time, si Jay. Jay Ilagan. Jay Lagan. Artista ako ng Zay Production. Punta ako kay Roberto Gonzales. Mga mahilig sa karate nung araw. Sino? Yan, si Roberto Gonzales. Tapos noon, napahinga na ako. Nag-aral na ako. Tapos ako ng theology. Oh. Di ba theology, pagpapari yan? Yung ano? Dapat ba magpapari ka? Pastor. Ah. Galing akong seminaryo. Oh. Si kuya ko, ano yun, mahilig sa mga happy-go-lucky. Natangay ako. Ayun, nakatikim ka Nakatikim ako ng ligaya sa labas. Oo. Nung unang makatikim ako, dumiretso na yan. Dumiretso na yan. Biglang hindi dumating may nagsushooting doon sa baba. Okay. Biglang hindi dumating si George Strigan. Pumanik yung assistant director sa taas. Kumukuha ng cameo role. Andun that time, andun sila Paquito, sila Romy, sila Sandro, sila Talabis, sila Bamer Moran, ako, si Conrad, andoon kami, mag-inuman. Bigla kong inano ng dalawang magkapatid, si Paquito at saka si Romy. Ito si King. Hindi ko alam na doon pala talagang linya ko. Anong role mo doon? Parang boyfriend ng something. And I don't know kung sino yung babae. Parang beat role Beat lang. role. Hindi major. Hindi. Sundalo po kasi ko. Ano ka naging sundalo? Ano ka? Seminarista. Magulong takbo ng ano ko. So from seminarista, naging ka sundalo. O tapos? Na-assign ako sa anti-drugs. Intel ka. Hindi po, agent ako talaga. Naghahanap ka ng mga gumagamit Oo. sa showbiz. Parang ganon sa showbiz. Na hindi nila alam na yun ang trabaho mo. Okay. Hanggang sa dadakmain ko na eh. Oh.
Bakit dahil hindi mo tinuloy? Nakagawa na ako ng 2 pelikula. Nahuli mo na dapat, Pero dahil nga nagustuhan mo na rin yung pelikula, Ayoko na. hindi na dapat ikaw yung gumawa nun para Hindi sa na, sarili hindi mo. Pero sinumbong mo pa rin sila o hindi na? Hindi na. Hindi na talaga. Nalimutan ko na sila. Oh. Yung 2 yata tumigil, pero yung babae patuloy. Sumikat na yung King Gutierrez. Wala na. Wala na, binitaw mo na. Ayaw mo na. Ano yung nagpasikat sa'yo na, na pelikula? Yung nakilala ka talaga as King Gutierrez? Sambala ka lang. Okay. PJ to, no? Anong role mo doon? Ako, bali, akong pumatay kay Julie Vega. Anak niya. Oo. So, hinanting ka niya? Actually, yung pag-aartista ko, ang daming ang daming disgrasya. Ito, ano to Ika-5 utos, huwag kang papatay. Ito. Nag-i-stunt ka rin noon? Pinag-aralan ko. Nakaw, oo. Pinag-aralan ko. Kasi, sabi ko, nandito na ako Oo. Sabi ko, kailangan matutunan ko lahat yung Kaya lang, kumikita ko. Mas malaki bayad pag gano'n. Hindi. Ano? Kasi hinahamon ko yung bida. Paano? Kamukha ni The Boy. Oo. Meron akong ginawang lusot sa salamin. Sabi niya, tirahin mo ba yan, King? Oo. Sabi ko, kung titirahin mo. Sabi ko nga. Kasi kung anong ginawa ko sa kanya, yun ang gagawin niya sa akin. Sabi ko, tinira. Tinira ko. Hindi niya tinira. Takot pala yun. May lula. Oo. Bayad. Bayad siya. Bayad siya. Bayad siya. So, mga ilang pelikula nagawa mo? Sa Ako, buhay mo? dami. Dami. Laging kontrabida yan? Meron akong sidekick. Meron akong Comedy, gano'n. Minsan. partner. May mga ginawa kong comedy noon kay Tito Vic and Joey. Kay Joey and Vic. Kay Jimmy, kay Chiquito, Dolphy, kay Weng Weng. Si FPJ, anong kwento mo kay FPJ na hindi mo makakalimutan? Mabait talaga. Kagandahan kay Kuya Rani. Pagka nakita ka, di ba, malaki ka sa kanya, gustong-gusto ka nun. Dahil? Laki yung bubugbugin niya. Mas gusto niya malaki. Nagmarka ako nung araw, kung natatandaan mo, Manong Julius, yung Heredero. Oh, yes. So, Heredero. Di ba yun yung panghapon? Doon ako nagpakalbo. Panghapon yun, napalabas, di ba? Anong role mo doon? Akong tatay nung 3 bata. Tama. Si Richard Arellano, si Manilyn Reynes, si Glyza Herradura. Ayan. Nung ginawa ko yung Heredero na yon, pagputok ko doon, dire-diretso na yan. Ano pa mga nagawa mo after Heredero? Halos lahat ng artista ginamit ako . Gusto nila yung binubugbog ako. Kontrabida ka na talaga doon. Pero binubugbog ko rin sila. Ayun na, nagpatuloy yun, no? Hanggang sa, yun na nga, di ba, probinsyano na kinuha ka ni Coco. Tapos ayun nga, nagagulat nga ako Probinsyano. Bigla, pinuntahan ako rito siya ang kausap. Sinong pumunta? Yung direktor. Sabi ko, sinong bida? Coco Martin daw. Sabi ko, sige. Tira ko. Hindi ko pa nakakasama yan. Anong first impression mo kay Coco nung nakita mo siya?
Noong una, hindi ko alam na yun yung bida. Sabi sa akin, Tito Ed, King, yan ang bida natin. Ano nga. Ito ko, maliit lang. Bagets. Sabi ko, artista ng ABS-CBN to. Sabi ko gano'n. Yun. Tapos hanggang sa, nung first scene, pinakilala ko ni Michael De Mesa. Sabi ko, ibang klaseng ano to, artista. Dahil lahat ng nakita ko, puro lumang artista eh. Ngayon ka lang ulit nakatrabaho ng ano. Mga goons. Oo. Sabi ko, Bagets. nabuhay ka ako tong mga goons ah. Sabi ko gano'n, nagkaroon ng trabaho. Ang unang usapan namin, 5 days lang ako. Inabot ako ng 6 months yata. Gano'ng katagal. Saka naalala ko yun, ang role mo doon, parang pulis ka doon, di ba? Warden. Warden ka noon. Kontrabida ka noon. Kontra. Kontrabida ka. Katao ko ni Eddie. Hanggang sa, yun na, hanggang sa natapos. Kaya nitong Batang Quiapo, nakita mo, iba na uniforme namin. Colonel. Nakapag-subscribe na ba kayo? Baka hindi pa. Mag-subscribe na kayo. Ngayon na! Dahil iisa-isahin ko kayo para palalahanan. Kayo naman, nagbibiro lang ako. Ngayon, kwento niyo sa akin kung paano kayo nagkakilalang dalawa. Okay, ikaw muna. Paano mo siya nakilala? Ito napakaganda mong asawa. Kasi andun ako sa bahay ng barkada ko sa San Juan. Sabi ko, sino yung babae na yun? Nandun ako sa may tindahan. Naka-standby ako. Sabi ko, padalan mo nga ng barbecue. Ayos barbecue. Yung barbecue. Kaya dalan. Hindi tinanggap. Pero nahalata ko, panay ang forma niya na. Kasi lumalabas na ng bahay eh. Lumalabas na siya ng bahay, pupunta ng tindahan. Ganon. Sabi ko po, nag-i-LRT lang to. Sabi ko, makukuha ko to. That was how many years ago? Ilang taon na yan nung nagkakilala kayong dalawa? Ngayon po, I think magsi-17 years na po kasi kami. 17 years ago yun. Yes. So, ganito na itsura ni King noon. Ano na rin, kalbo na rin. Kalbo po, pero syempre mas bata-bata po. Nung nakita ko siya, talagang hindi ko siya tinantanan. Hanggang sa niligawan ko na siya. Ayun, hanggang sa matagal din. Ilang taon ka na? 18. 18 years old? Opo, kaka-18 ko lang that time. So, nag-work ka na noon? Opo. Saan ka nag-work ng time na yun? Nag-SM po ako. SM. Tapos, ano rin po ako. Ano to Naging yaya din po ako nung Stowaway to eh. Hindi. Stowaway. Hindi ako Nagkataon, sabi ko, laglaga na to, laglaga. sabi ko, iuwi ko siya. Daddy, hindi. Hindi, ano ka ba? Hindi ba? Hindi, nag-work nga ako. Di ba nga kasi ako that time. Yung mom ko, pinag-work ako kasi nga, di ba nga, para pag nag-school ako, meron akong pang tusto sa sarili ko. Bukod doon, pati sa kanila. Hindi ko alam. Ayun. Ang pagkakaalam ko, stowaway ka eh. Hindi ata in-interview eh. Hindi. Ligaw siya talaga. Doon sa amo ko talaga. Dun Sa amo mo? Yes po, nung time na doon ako nakatira kasi kapitbahay nga namin. Okay. Doon din siya. Then, palagi siyang nagdadala ng mga pagkain, may, basta lahat po, pero hindi ko po yung tinatanggap. Ang tumatanggap po, yung anak nung, Nung amo. po, nung
Kasi nga po, yaya ako nung bata. Actually po, kaya naman po ako napunta doon, hindi ko naman po talaga gusto. First time ko po talaga na maging kasambahay yaya nung tinanggap ko po that time nun dahil nga po kailangan ko mag-earn ng money para makapag-aral po ako. Pero ang sabi sa akin is, magtitinda lang ako. Magtitinda ako sa store. Pero ang naging work ko po pala doon ay, opo. Tapos, kapag inuutusan din po ako maglaba, nagkalaba ko, wala naman po akong... Yung sinasabi niya, yes na po. nakita ka dyan. And kaya naman po ako natutong maglaba dahil tinuruan ako ng mom ko. And yun, na-inlove daw po siya sa mga puting sampay ko. Sabi gano'n niya. Ayun po talaga yung sinasabi So, niya. para magkapit-bahay yung pinagtatrabahuan mo, tapos siya nakikita mo nagsasampay, naglalaba. Tindahan lang. Tindahan. Yes po. Sabi ko, sira yung phone ko. Kasi ayoko nga siya nakausap. Ganun po yung, ko dating that time na sabi ko, wag sira yung phone ko, wag ka nang mag-message sa akin. Ganun na sabi niya, sige, bibilhan kita. So, mayroon lagi siyang paraan, para makausap niya po. Opo, may makausap niya ako. Hanggang sa, okay naman po talaga yung phone ko. And then sabi niya, bumaba ka, sabi ganun dito yung phone ko. Pero never ko po talaga siya nilabas. So, inabot na po siya doon na hanggang madaling araw nag-iintay sa akin. Pero wala po siyang gusto nakita. wala. Opo, hindi ko po talaga tinatanggap lahat ng binibigay niya. Para sa akin po kasi. Nung inuwi ko na siya, inuwi ko na sa bahay. Fast forward ka na eh. Teka muna, wala mo na uwian sa bahay. Doon mo na sa ligawan mo tayo. Yun na ang kadugtong nun eh. Ay, hindi po. Matagal pa po yun. Ang tagal niya po. Matagal. Ang ligaw niya po Basta talaga December sa akin. yun. Ay, siguro umabot din po ng 3 months siyang nanliligaw. 3 months Opo, nanliligaw. Talagang patay na patay ka muna sa kanya talaga noon, no? Opo, 3 months Siyang patay na patay. 3 months niligaw. Opo, ligaw po siya sa 3 months na yun. Non-stop po yung padala niya lagi sa akin ng pagkain, lahat ng pasalubong. Pag umalis po sila galing sila Amerika, punta ng Cebu, kahit saan po, ang bagsak po ng pasalubong niya, lahat dun sa amo ko. Pero never po ako kumain ng bigay niya. So, happy naman yung kasi, mga kasama mo sa bahay. Opo. Kasi ang bilin kasi sa akin that time ng parent ko, kasi nga laki nga po akong probinsya. Sila Kuya Boy. Sila Kuya Boy. Ano bilin? Sabi niya, kapag binibigyan ka ng pagkain, wag mo kakain kasi baka nga daw magayum ako, baka may ganun nga. Pero baliktad. Baliktad. Ako pala ang ginayuma. Grabe si Daddy, Hindi ko alam. So, kailan ka nagsimula makaramdam ng feelings for him? Nung 3 buwan na siya naliligaw, nawala siya ng 1 week. Pero nagsabi siya na, na suko na siya, ganyan. Kasi parang wala nga daw po nangyayari yung update niya, ligaw niya, lahat ng ginagawa niya. Tapos, sabi ko, okay lang. So, yun. Akala ko okay lang. Then, nung parang 1 week na po ata siyang hindi nagme-message sa akin, na nag-update kung nasaan siya. Kasi kahit hindi ko po siya tanungin before, nag-update siya. So, parang nanibago ako nung wala. Parang si Kuya King hindi yata Kuya kasi tawag ko. Yes. Kuya tawag ko sa kanya, Kuya King. And then po, parang hindi siya nagme-message. So, message ko siya. Sabi ko, Kuya King, kamusta? Parang 1 week ka atang wala. Yun pala, nasa Amerika pala siya. Nung pagbalik niya po, doon niya palang yung message ko. Na sabi niya, kakauwi ko lang, galing kami ng US. Then after nung US nila, dumiretso sila ng San Juan, yung pasalubong niya, lahat din, nandun din dumating. And then sabi niya ganyan, na-miss ko ba ako? Sabi ganun niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, oo, na-miss kita. Doon na nag-start po yun, yung parang, and then sabi niya, sige, magpaalam ka dyan, papaalam kita kay Kuya Boy. Di ba Kuya sabi, Boy. Oo, paalam kita. Sabi ko, sige, ikaw bahala. Kasi bata pa nga po ako noon eh. So, hindi ko pa naman din alam kung paano yung, ng talagang love sa ganitong edad. First time mo na Opo, sa kanya. Opo. Mayroon po akong naging boyfriend po before. Lang yun, puppy love lang yun. Pero siya talaga. Ito yung true love. Opo, ito na hanggang ngayon po. Hanggang sa high school po ako noon nung first
Pero ano po yun, puppy love lang. Ito talaga. So, sumama Siya ka? lahat. Sumama ka? And then, Oh, yun yung sabi ko. Sa kotse, binuksan mo yung kotse. Hindi po. Ang nangyari po, ang nangyari po, Sumama ka na. excited ka naman. Ang nangyari po that time ng Sir Julius, di nagpaalam po siya sa amo ko kasi syempre hindi naman ako pwedeng... Sino nga pumayag na eh? So pinayagan. Ang sabi kasi ni Kuya Boy noon, Luz, ang tagal na nang liligaw sa'yo si King. Baka, pwede mo naman ng, kausapin ng panahon. Sabi ko, Kuya Boy, totoo po ba? Sabi ko, seryoso ba na, na natatakot ako eh. Sabi ko ganun. Kasi malaking mama nga po siya, di ba? Tsaka kontrabida pa. Parang pinupush din nila talaga ako kay King. Kasi mabait nga daw po itong taong to. 10 years na daw po doon nila nakakasama sa sa San Juan. So kilala na nga po nila. Ako hindi ko po talaga siya kilala that time. Pero eto Manong Julius, nung malaman niya na artista ko, ay hindi po. pinanood niya na nung pinanood yung pelikula ko. Hindi po, hindi po. Siguro kasi hindi po yung ang natatandaan ko siya before kasi bata pa po ako noon eh nung una ko siyang napanood sa yun ni Senator Bong alias Kompogi. Yun po yun. Opo, pero syempre bata pa nga po siya noon. Tapos yung buhok niya may kulay pa noon and long hair nga. Hindi ko siya na-recognize kasi kalbo na siya. nung po, tapos malaki na siya, may edad na siya. And yun, sabi ko, siya ba yun? Yung kontrabidang yun. Then yun, kaya pala nakakatakot. Then after po noon, nagpaalam na okay na. Sinundo niya po ako. Pero ang nangyari po, nung nasa kotse na po kami, yung van niya pa po kasi na Anistarex na artista van yung niya. Kasama, ang dala-dala niya, lahat ng mga gamit niya nandun. Hindi ako tumitingin sa kanya eh. Sabi ko sa kanya, Kuya King, sabi ko. So parang first date to, no? Opo, first date. Tapos sabi niya, hindi mo ba ako ikikis? Sabi ko, kisagawa. Sabi ko, ang bilis. Pag matanda po talaga, ganun po talaga siguro. Fast forward, no? Tapos, sabi ko, wag na muna tayo mag-kiss. Sabi ko, so hawak lang kami. Pero yung kamay ko, ginaganon niya, kinikiss niya na. Ganun siya. Tapos, yun na. Parang naiilang po ako that time nun sa kanya. Kasi parang, ganito pala talaga. Ganito ba? Ganito pa yung normal na date? Parang sa isip ko, parang hindi naman. And, inikot niya lang po ako sa buong city ng San Juan. Tapos, ang ginawa niya po, bumili lang siya ng food dyan sa Jollibee. Pero binalik niya rin po ako dun sa amin, di ba, Daddy, no? And then sabi niya, fast forward na tayo. Pero, inatid ko na sa bahay. hindi pa yun. Huwag na. Fast forward na nga eh. Pagdating sa bahay, hindi na ako pinaalis. Yung sa kanya po Ayaw talaga. niya na akong Hindi po totoo yun, sir. Dapat next time, kakabitan ko kayo ng panline detector. Malaman natin kung sino yung sasabi ng totoo sa dalawang to. Parang naging tayo eh. Parang masaya Peace and cheese. Opo. Pero marami akong deal sa kanya that time. Sabi ko, pag inalis mo ako dito sa work ko, paano yung pag-aaral ko, paano yung mom ko. Parang yung family ko po kasi gusto ko talaga makatulong. Yes, opo. And sabi niya, huwag mo nang isipin yan, ako na bahala. Sabi ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, hindi ba nakakaya? Sabi niya, hindi daw. Sabi niya, umalis ka na dyan. Inalis niya na nga po ako dun saan. Hanggang sa inuwi niya na ako ng bahay namin. Pero ang nangyayari po nun, ayaw ko po talaga. Tanda ko yun. December 21. Nang nangyari po talaga nun. So, nililigaw ko po siya kasi ayaw ko po talaga na, ayaw ko naman din talaga dun sa gusto niya. Pero gusto niya talaga. So, pinagbigyan ko po. Sabi niya, ang dami mong reason na parang hindi ko siya tanggapin, ganyan. So, ginagawa niya naman daw lahat. So, parang naawa ko kay Daddy. Pumayag na po ako na umuwi na po ng bahay namin. Nung umuwi na po kami, pero bago po kami umuwi ang ginawa niya po, ganun siyang tao nagbili ng mga grocery. Parang yun na yung paliligo niya. Opo, paliligos niya sa mom ko, sa parent ko, nagbili ng bigas. Sabi ko, grabe, nahanap buhay na po yun nangyari. And then, ayun, hanggang sana umuwi na po kami.
doon na po nag-start yung ano namin. Hindi na ako pinauwi. Hindi ka na pinauwi. Hindi po, hindi kita pinauwi. Hindi yung totoo. Umuwi po siya kasi may work siya noon. Wala? Parang nag-usap lang po. Nag-usap lang po sila nung parent ko. Pero bago po, kinausap muna ako ng mom ko. Sabi niya sa akin, anak, ano ba yung inuwi mo? Sabi ko. Hindi niya nakilala? Nakilala niya po. Pero syempre, parang yung age kasi ni daddy sa kanya ay mas may edad ka daddy sa kay Mas matanda ka kay mama. sa mami niya. Pero sa papa ko, mas Kay may edad papa, po yung papa. tanda. Kasi yung gap din po ng papa ko ay 12 malaki rin. years. Opo. Pero sa amin, 35 years. Ang difference yun. Po. 35 years. Yes Wow. po. Ano ng edad ko? Age doesn't matter. Oh, Yes. Hanggang kaya. Tira. Okay. Then, So, yung gap nyo, ng edad nyo ay kasing edad mo, which is 35 ngayon. No? magsi-17 na siya. Ganun 17 na. na siya. Oo. Ang tawag niya po kasi Sir Julius agad kahit sa mom ko, mama agad. Hindi man lang tita or something. Siguro awkward nga po kasi yung edad nila. So yun. At ang sabi ng mom ko, may asawa na yan, ganyan. Parang lahat na po ng magulang, syempre pag magulang po talaga, maraming sasabihin, maraming yung mas makakabuti para Maraming sa anak yung opo. Normal naman po yun eh. Pero pinakita naman po ni King na siya, matatanggap siya, ganun po. And naman Tanggap naman ako. Eventually. Na-develop ako siguro sa kanya nung nagkaroon na po kami ng anak. Ganon? Opo. Ganun yung processing po nung ko sa kanya. Medyo matagal. Oo. And then, nung nagkaroon na kami ng Kathleen, which yun ang anak ko, si Kat, doon ko na po talaga siya minahal. And parang na talaga, parang sabi ko, eto na talaga. Eto na yung buhay na. Kasi ang hirap po hindi ko din po kasi alam kung paano paano i-handle yung relationship nga po namin. Kasi hindi lang naman po kasi ako yun eh. Hindi lang, marami pa po kasi siya that time noon. So parang nung time na nalaman ko, na-hurts ako kasi mahal ko na siya. So yun. Pero prinove niya naman sa akin na ako lang. Yun. Ayun. So, tinalikuran mo na yung iba mong mga girls. Nung hindi pa, nagbago si Daddy. Nung kahit magkasama po kami, nagbago po siya. Siguro nung nagkaroon na siya ng karamdaman. And nalipat na siya ng Christian. Lumabas na yun. Si Casey. Yung bunso. Bakit naisipan mong mag-focus na lang sa kanya? Ang sabi ko lang sa sarili ko, ayoko na. Parang ayoko nang dagdagan pa yung anak ko dahil ang total na anak mo ay ilan? 16? 13. 13? 13. 13. Dalawa sa akin, 3 dun sa una, 4 dito sa sa pangalawa. Tapos sa akin, sa iba pa, meron tig-iisa. Yun. Tapos, pero lahat yung tinanggap ko po. Okay naman kayo ng mga anak mo? Nag-uusap-usap Yes. sila? Opo. lahat. Pati mga anak ninyo, nakikita-kita? Opo, bonding po. Siguro, syempre, Yung nandun din. bunso ko, madalas doon sa Sa kapatid? kapatid Opo. na. Ngayon po, okay naman. Pero ang ang mga kapatid niya naman po, mahal na mahal sila. Lahat naman sila. And kapag nandito naman po sa bahay, naasikaso ko po sila lahat. Ang tawag nila sa akin, tita, o kaya Mami Ate. Luz, ate. Mami Luz. Iba-iba. Mudra, ganyan. Ang mga anak ko, ang importante sa akin mga anak ko, mawala na kayo, basta Grabe importante sa akin mga anak ko. Alam niya yun. Sinabi ko sa kanya yun. Pero pag nawawala po ako, lagi siya niya ako Ay, siyempre. Okay. joke lang po yun. Happy times, pero siyempre yung Opo. hindi naman masyado magandang parte ng buhay ninyo nung nagkasakit siya. Ano yung Yes unang-una niya po. sakit? Inatake po siya Atake. sa puso. Ang first attack niya po ay 2015
2015. Ito 2015. Ito yung mga panahon na malakas ka pa manigarilyo. Yes, opo, 2015. 25 ako that sumunod 17, no? Parang 1 year lang, 17. 17. So una, heart attack. Heart attack. Major heart attack to? O, Opo, yung parang angioplasty. angioplasty ka na nun? Nakailang ano ka? Tatlo. Nakatatlo nung una. Tatlong Opo. Nung pangalawa, 2 din ang nailagay. So, 3 atake niya na po kasi ang nangyari. Pero hindi ako nanghina doon. Hindi ako nanghina ako sa COVID. So, first, yung heart attack, nakatatlong stent siya, Yes, angioplasty, and then yung pangalawa, 2017, atake pa rin po sa puso. Nasa ano ko noon, Apo. nasa December yun eh. Yes, nasa ano ka nun, open ng Christmas open lights, open ng light Christmas ng Bacoor. lights. Konsihal po siya niyan nang nangyari. And Bigla akong... ano naramdaman mo? Wala, parang nung una naihatid ko pa yung ano ko eh, EA ko eh. masikip Naihatid ko dibdib pa. niya. Tapos umuwi ako. Parang yung buong bahay Dumatagan. nakadagan sa akin. Yan yung Dahil first hindi attack ako, niya. ano, Apo. Bumalikwas akong ganon. Pagbalikwas ko, sabi ko hindi na maganda. Sabi ko, yung kotse, labas. Kasi, noong time na yun, yung kotse ko nakagarahe. Diyan. First attack mo yan. Sabi ko, yung kotse, labas, nagmamaneho naman siya. Sa heart center po lahat Heart ng center. gawa niya. Oh. Sabi ni Senator, Yung si Senator tumawag. Lahat naman po si Sen. Lagi siyang involved, no? lagi. Inaalala Lahat si ng Senator rebelya. Opo. Maski si Ate Wena, si Mayor Strike, involved sila lahat sa akin. Yung mag-asawa, si Senator Bong at saka si Lani. Yan. Inano nila ako. Pinilit akong makondisyon muna. Nasa ICU ako nun. Tapos dinala ko ng heart center. Hindi ako pwedeng pabuksan dito. Doon ako pabubuksan. Pagdating ko naman doon, hindi naman pumayag yung doktor, di ba? Na i-bypass ako. Yes. Kasi kaya naman daw ng sa angio. Okay. Nung second hospital ko... Second attack mo, nasa kanyan, lightning opening. Lightning, Tapos, 17. Ang nakaano sa'yo yung si Vice. Primero. Yes. Di ba? Si Vice. Sabi, Kuya King, ano nangyayari sa Ano kanya? nangyari? Parang Heart bigla attack na lang yun. po siyang parang nilalamig ng malagkit, di makahinga. Hanggang sa, yun po, na ano po siya, Yung pala, dala na po siya sa inatake na kasi ako. inatake na siya sa puso. Anong ginawa sa'yo sa heart center? Ganun din. Ayun meron na naman. Opo, dalawa. Kasi ano po, ang Dalawa life, naman. ang ano niya po kasi dati nun, Sir Julius, ang buhay niya po kasi before, ano po siya medyo abusado siya sa katawan niya. Malakas manigarilyo, tas nagiinom pa po siya. That time, hindi pa po kasi siya non-Christian, Catholic pa, ano pa po talaga siya, Catholic. So, lahat ng bisyo, talagang kinukuha Sinubukan niya. niya lahat. Opo, lahat. Basta lahat na ng bisyo, kung anong bisyo po Pero yun. drugs. Oo. Hindi Hindi ka ako Ay, nag-drugs hindi talaga. po. And then, Kung nag-drugs ka, baka Wala, napatay Wala na ka na ako. dito. opo. Then, yun nga po, ano niya po yun, second atake niya po yun. Ang sabi ng doc, ano pa rin po siya, swerte pa rin po siya, kasi sa pangalawang atake, nadala po agad siya sa hospital. naagapan. Opo, naagapan. Ang pinagtataka po ng doktor, bakit doc? 1 year pa lang po di ba po? Tapos meron na ulit. So ano daw ba ang lifestyle niya? Ang lifestyle niya kasi that time, nagpuyat, manigarilyo. meron pa rin kahit na angioplasty na. Opo, nagaganon siya. Matigas ang ulo niya Ayun nung pala. ano na yan. And yun, thankful Third, na nakasurvive third siya. ano ko, COVID. Third na, 2020. COVID na. Yes, COVID COVID. Ito na na yun. yung Yun ang COVID. masama, tama. Opo, Yun. yung na ano na po, yung
talagang lahat nun, di ba po, ano? Muntik na. Opo. COVID siya. Basta Pero, nagpaalam na ako eh. hindi pa naman. Hindi, ang nangyari Ano nun, ba nung ako nagka-COVID nagpaalam? siya. And ang sabi po ng doctor sa akin, Mm. sabi niya, Mami, ganyan, hindi Kailangan na ng butasan kinakaya ako. yung oxygen ng level niya. May heart problem din po kasi siya noon. So, ang ginawa sa kanya, para makuhaan po siya ng oxygen niya, yung level po, tinutusukan na po siya dito sa, para lang makuha. Kasi wala na po sa kanya makuha dito sa kamay. So, ini-inject na po Dito siya. na ako Opo, diyan na siya sa pulso kinukuhaan ng oxygen. Yan po daw yung pinakamasakit na, na pag... Sabi ng Puso. doktor, Then after po nun, sabi, yan ang bubutasan daw po. pinakamasakit na. And Pangatlong araw ng- ang lakas lang din po ng loob ko nun kasi COVID po yun, 'di ba? Po bawal nang may kasama sa loob ng ng Ito, ang room. kwela sa akin nito. Ano yan? Pangalan ng gamot na yan? Chinese medicine. medicine. Di ko ata- Napapainom niya sa akin. Tsaka wala po akong PPE na gamit. As in Nagulat po. na. Wala kang PPE. Yes po, wala po. Nagulat nga yung mga Ang doktor sabi nga sa din po kanya. ng doktor, Nakakapasok ka doon sa... nasa loob talaga po ako ng... Hindi siya lumalabas. Opo. Pero ang sabi Nandun nga siya. po ng doktor, sabi niya, ang lakas ng ko daw, immune system ko. Immune. And sinab-test din po nila ako, Negative. negative po Negative. ako. Pero lahat po nung nasa, third floor, puro COVID cases po yun. Kasi may mga COVID harang-harang yan. na po. At saka bawal Lima na kami. po lumabas kapag, bawal talaga lumabas. So yung unang COVID Dalawa, isa rito. Patay to. lahat po patay yung kasama Patay. namin. Patay to. Opo. Patay to. Ito, naiwan ko. Pinakabalitaan ko. Namatay din. Namatay din. Ako lang ang Patay, ikaw lang nabuhay. buhay. Yung binabanggit mo kanina, bubutasan dapat yung leg. Yes po. Anong ginawa mo? Ang Anong sabi sinabi ko sa'yo? po sa doc, kasi pipirma na po ako ng waiver Kung ano man mangyari. Pinapipirma siya. So parang wala na po kung ano. Sabi ko po, Doc, sorry po, hindi po talaga ako papayag. Kung kukunin na po talaga siya ni Lord, gusto ko siya buo. Kumbaga wala siyang butas, naharap siya sa Panginoon. Kasi sabi ko nga is, kung talagang kalooban ng Panginoon na kunin na tayo, wala tayong magagawa. Kung kagustuhan niya na po talaga. So parang, dinain ko na lang po sa lahat po sa taas. And ganoon din siya. Prayers po talaga. Ang bigat sa pakiramdam. And yun. Naiyak ako. Sir Jules, sorry kasi naalala ko. Kasi po, ako po yung nandyan palagi sa tabi niya. Every time po na may mangyari sa kanya, nasa bingit siya ng kamatayan. Ako po lagi yung nag-asikaso sa kanya. Pero ang ilakapitan po namin si Lord, naiyak ako. Sa part na to, naiyak ako, Sir Julius, kasi nakita ko siya kung paano siya naghihirap. And sabi ko nga po, yung life ko po sa kanya, yung life ko po na nandun sa COVID cases na yun, inano ko na po sa kanya. Parang binibigay ko na rin po sa kanya talaga lahat. Sabi ko, ano man mangyari, at least sa tabi niya po ako. Kasi kung wala po siguro ako sa tabi niya, baka wala na po siya. Kasi nung time na yon is lahat nung may COVID cases, di ba po, nanghihina ang kalooban. Kaya nagkakaroon, nawawala, ganyan. So sa akin, sabi ko hindi naman po dapat ako papayagan na nasa loob ng hospital. Yun po yung isang pinakausap ko po kay Sen. Kasi sabi niya, Luz, dalhin na si Kinga sa hospital, ganyan-ganyan po. Tapos sabi ko, hindi po ako papayag na wala siyang kasama. Kasi mahina po loob nito kahit kontrabida po to sa pelikula po. Dependent sa'yo. Opo. Pero pag mag-isa lang po talaga siya, hindi niya po kakayanin. Yung kalagayan niya po, hindi po kanya kaya. Sinamahan ko siya. Nirisk ko po yung sarili ko para sa kanya. Nagdasal po kami. Kung sabi namin, kung kaloob niya na po yung kunin niya si Daddy, wala naman po kami magagawa. At least, nasa Para kanya. na ako dahilan. Hanggang sa naisip ko, meron pala akong dalang gamot. Tinanggalan ko po siya ng oxygen. Opo. Tinanggalan ko siya ng oxygen. Sabi Risky, ko, ah? yes po, nirisk ko na po talaga. Oo. Sabi ko, i-take mo to kasi bakit hindi ako nagkaka-COVID? Sabi ko ganyan. And malakas yung ko.
Tapos pinatake ko po siya, siguro 3 beses ko siya pinainom, Sir Julius, nung isang buong araw na yon. Nadala-dala ko yung pero wala po, kasi bawal po yun sa hospital. Siyempre, hindi ka dapat pakialam. Siyempre, mga gamot niya, and bawal yun. Nakialam po talaga ako. Then, nung kinagabihan po, nagsuka siya ng plema na malaki na may kasamang blood. Tapos, nadumi siya. Then, ayun na, parang... First time kong dumumi. Ayun na po. Gumanda na. Ganun po. Gumaganda na yung condition. Hindi, para lang akong nung normal na ako. Gano'n. Nung kinagabihan, parang gano'n. Hindi, umaga na. Umaga na. Siguro is din po yun. Miracle din po ni God yun. Sabi ko, kung wala sila Senator Bong sa likod ko, patay ako. Yes. Patay ako. Kasi po, lahat po nung... Kasi lahat ng gastusin ko, gamot, lahat sa kanya. Siya lahat ang Sumagot ng lahat ng gastos. Opo. Lahat po lahat ng hospital ko, siya ang laging sumasagot. Bait po talaga si Sen. Mabait po talaga. So, nakalabas ka na ng hospital. Yes. Nagka-COVID ka pa uli? Opo. After 1 year po ulit. Meron na naman. Opo. Ano to? Mas malala pa to? Delta Hindi. po ba? Ito yung Delta COVID Medyo po. light na to. Opo. Kasi na-vaccine na po siya nun eh. Vaccinated. Sabay yan COVID at saka yung atake niya. So, dinala ulit siya sa sa heart center. Bali magkasunod po yan. Anong ginawa sa heart center? Pagdating ko sa heart center, Bagong angioplasty na naman. Opo. doon na lang ako inahitan sa lahat. Ang Inahitan dami niya to. pong hospital nung nangyari. Opo. Tapos pang ilang angioplasty mo na yan? Pangatlo na. Pangatlo. Tapos pang ilang stent na nakakabit sa ito? 7. 7 na 7. All in all. Opo. Okay. Tapos recently, gagaling nyo lang sa ospital, di ba? Opo. Ano naman ang nangyari doon? Ito po. Yung huli. 1 year. Ngayon ulit nangyari. Last Ito week kasi lang. na hospital Last siya. Yun week. yung nangyari. di ba Last po? week. Ngayon ulit. Ngayong taon na to. Di 5 days kang sinipon. Parang nililibang mo yung sarili mo kasi nga nagjo-jogging, nag-workout tayo. Wow. Tapos, Nagja-jogging pa to? hindi po, sumasama lang po siya sa amin. sumasama lang. Opo, nasa kotse lang siya. Sabi ko, kaya mo Doon lang ako sa kotse mag-walking. niya. Sabi niya, hindi niya kaya kasi masama na pala yung pakiramdam niya. Hindi niya sinasabi po sa akin. Hindi ko ma-set up yung yung gadget ko. Ang sabi niya, Sabi ko, ba't ganun? tulad po Ang kasi ako dali-dali nun ko lang i-set up yun. First time ko po time siya sa dami nag-iyakan. po nangyari sa kanya na 50-50 lahat po nangyari. Pero ito po yung isa na Itong to, huli. ang pinaka Grabe. na po, opo, na Yung anak kong bunso, hindi umiiyak yan eh. ito na po Pero yung ito na po yung sabi Nung ko nga makita ko, na po, nangitim na po magulgul. siya lahat. Nag-iba na yung kulay. Opo. Tsaka non-stop po yung pagninig niya. Nagkukumbulsyon na po si Hindi ko Dad. na Ang taas maawat. po ang hindi niya na maawat hanggang sa nangingitim. Nag-violet na po lahat. Hindi na po siya makahinga kahit may oxygen. Hanggang sa, sabi ko anong gagawin natin, ganyan. Kasi ang totoo po kasi Sir Julius, nahiya na po kasi talaga ako tumawag kay Senator Bong. Kasi every time po ng hospital niya, palaging, syempre, kumbaga sa akin, nahiya po ako kahit nasabihin na love siya or tinutulungan nga po kami. Ang akin naman po ay yung na every year na lang mayroon siyang sakit. Every year parang sinasagot po palagi siya ni Sen. So lahat ng life niya po, si Sen ang nagsusurvive sa kanya sa hospital. And sabi ko, lakasan ko po yung loob ko. Tinawagan ko po siya sa phone ni King. Hindi po kasi siya una sumagot. So ang tinawagan ko po noon, si BM. board member. Opo, si paring ate. BM. Opo. And sabi niya, ano nangyari kay Kuya King, ganyan. Sabi ko, emergency po, ambulance. Call na po silang lahat. Hanggang sa tumawag na po si Senator Bong. Sabi niya, anong nangyayari? Umiiyak na po kami lahat. As in, umiiyak na kasi siya nagpapaalam na, wala na. Sabi ko nga sa kanya, Wala na ako naririnig. sabi ko, Sen, wala na pong naririnig si, kasi kinakausap ko po siya ni Sen sa telepono eh. Sabi niya, King, lakasan mo yung loob mo, huwag kang nag-iisip ng mga problema, ganyan. Sabi ni Sen sa, hindi na po niya naririnig. Sabi ko kay Sen, hindi na po kayo naririnig ni King. Sabi niya, nandito lang ako. Yun yung lagi niyang sabi ni Senator Bong. And yun,
sabi niya, dyan na yung ambulance. So lahat po ng security niya, talagang pumunta po dito para pick up, seeking. Tapos yung ambulance, magkasunod po Tapos dire-diretso, nung nandito na po yung medic po ba yung tawag Dalawang doon? ambulance. Opo, inano na po siya Wala na pong makuhang oxygen level sa kanya. Yes po. As in, bumagsak Bumagsak na po Bumagsak na. talaga. Kahit naka-oxygen na po siya sa bumagsak na po rin talaga yung niya, yung oxygen niya. Hanggang sa nadala na po namin ng hospital. Ang sabi ng doc, buti daw umabot pa siya ng yung oxygen niya. Siyempre magko-collapse po siya kapag wala na siyang oxygen So yung mind niya, kumbaga baka magkaroon ng problema sa kanya, 'di ba po? Ma-coma to something kapag ganun po yung nangyari. Buti na lang po naagapan 10 minutes, 15 minutes nadala siya. Ganun po yung nangyari. Natatakot ako, baka kasi mamaya, pangatlo niya na po yun na atake And ilang stent na po nung heart niya. Ilang heart attack? Tatlo na po. Tatlo? Opo. Sabi nga po ni Doc Gabriel, ang doktor niya po na po sa kanya, gumagawa ng heart Tibay niya. daw ako. Grabe daw po yung ni King. Ganyan, napakaswerte daw po niya. Napakaswerte daw po niya dahil ang iba daw po talaga Basta ako, Manong Julius, ang practice na nangyayari sa akin, pag medyo na ako, nag-normal na yung nakikipag-usap na ako. Ano lagi mo sinasabi sa kanya? Lagi kong sinasabi sa kanya na kung gusto niya na po akong pagpahingahin, sabi ko, sige lang po, okay lang. Kaya lang sabi ko, meron pa akong 2 maliit. Sabi ko, kawawa naman yung 2 maliit ko. Kasi lahat ng mga kapatid nakatapos, tapos yung 2. Wala namang, hindi naman kayang, ito yung pag-aaral ng 2 dahil sa City Hall nga. Tapos hindi naman ganun kalakihan ng sweldo niya. So sabi ko, wag naman muna po. Pagkatapos ko makipag-usap sa kanya, yun na. Para lang akong nagdahilan. Siguro sabi sa akin ng Panginoon, First time ko makita umiyak si Dad. sabi niya siguro na ang niya sa akin, wag ko na munang kunin to. Kasi problema nito yung 2. Actually, ang pinoproblema ko lang sila. Sabi ko, makatapos lang yung mga anak ko, pwede na ako. Sabi ko, pwede na ako. Pero wag muna ngayon. Kung sakaling kunin man ako, sana nakatapos na yung 2. Napakarami mo ng mga pinagdaanan na kamuntik mamatay ka na, Yes. Kamuntik na mawala ka ng buhay. Na, yes. Ano sa tingin mo ang purpose mo sa mundong ito? Anong gustong ng Panginoon na gawin mo sa mga natitirang panahon mo sa mundo? Ang basa ko po, every time kasi na magkakaroon ako ng problema, lagi ko silang pinoproblema ng 3. Kasi naaawa ako sa kanila. Yung mangyayari sa buhay nila kung wala na ako. Kasi sa totoo lang, Manang Julius, pagka nag-collapse ako, hindi niya kayang itaguyod yung 2. Hindi niya makakaya. Unang-una, yung mga anak ko hindi sanay ng nangihingian. Ang niyan sa sarili nila. Si daddy.
So, ayokong mangyari sa kanila yung magkakaroon sila ng problema kung wala na ako. Kaya gusto ko makatapos sila. Mag-aral sila ng maayos. Saka kagabi talagang sumisigaw yung puso ko kagabi. Although iyak ako ng iyak kagabi. Gabi, iyak ka na iyak. Bakit? Na umaten po ako ng ng pasalamat. First time ko nakaluhod ulit. Dahil? Nakaluhod. Anong mensahe ang natanggap mo? Parang ang sinabi sa akin, palalakasin kita ulit. Sabi niya, ibabalik ko yung dating ang lakas mo. Parang tumawag siya sa akin, Sir Julius. tuwa ako dahil Nasa labas po kami niya ng mga bata. nakaluhod na naman ako. Lumot ka. Ang tagal ko kung hindi nakakaluhod. At naramdaman mo yung presence ni Lord ng mga oras na. Kagabi na. Kaya pasalamat ko sa kanya. Sabi ko, hindi rin niya ako pinababayaan talaga. Ginaguide na niya ako. Ay. Gusto kong pumanik sa bundok. Yung mga hindi naabot. Yung mga aita. Opo. Yung mga hindi naabot ng supply. Gusto ko ako mag-supply. Gusto Sana mabawi mo pa yung lakas mo na dati. Oo nga po eh. Pinakaya. Kung niloob ng Panginoon na nanalo ako ngayon, ang purpose ko po talaga, yun. Pero kahit naman po na wala po siya sa posisyon, na At kahit na hindi siya umakyat sa bundok, yes po, maaari ka pa naman makakatulong. tumulong. Yes po. Yung blessings po na natatanggap po namin galing sa Panginoon, ginagamit man po yung ibang tao para Sinishare makarating po lang. sa amin. Ibinabalik din po namin yun sa iba kasi hindi naman po yun sa amin lang. So ibig sabihin, i-share din po namin yun sa nangangailangan. Ayun po. Okay. Ito na yung oras para magpasalamat ka doon sa mga taong tumutulong sa iyo. So, kausapin mo sila. Kung nanonood sila ngayon, ano gusto mo sabihin sa mga taong yun? Sa akin, unang-una, dun sa mag-asawa kay Senator Bong at kay Congressman Lani, taos-puso po ako nagpapasalamat sa inyo sa every time na ginagawa nyo sa akin na kayo ang nagiging successor ko pagdating sa mga hospital, yung gamot ko, medisina. Yes. Si Ate Wena, hindi ko makakalimutan yan dahil nung nagka-problema ako sa ospital, talagang ewan ko. Pero salamat sa inyo. Kung wala kayo sa likuran ko, wala kayo sa tabi ko, palagay ko, wala na ako. Wala na ako ngayon. Mapalad lang ako sa pinagkaloob kayo ng Panginoon sa akin para ito palang purpose nyo ang alagaan din ako pagdating sa mga karamdaman ko. Kaya sa akin ang taus-pusong pasasalamat lalong-lalo na kay Senator Bong. Sen, alam mo naman yan. Tinext ko sa'yo. Ang haba-haba ng text ko sa'yo. Salamat. Salamat. Nandiyan kayo sa tabi ko.
Sa mga nanood sa'yo, sa mga napaligaya mo, nagalit sa'yo dahil sa iyong mga ginampalan ng mga roles. Anong gusto mo sabihin sa mga manonood? Marami yan. Naabot ko, nakikipagsuntukan ako nung araw. Dahil lang sa role. Pero role lang po yun. Pero hindi nyo ako kilala sa tunay na buhay. Pagka nakilala nyo ako, malalaman nyo kung anong ugali meron ako. Simpleng buhay lang. Siyempre, sa lahat ng mga taong tumulong sa akin, yung mga kapatid ko na sa kapatiran na dumalaw sa ospital, excuse me, nagpalakas ng loob ko. Maraming salamat sa inyo. Kaya sa mga sister ko, mga brother. Sa dami ng mga pusa dito, ganoon din parang pusa rin pala buhay mo 9 lives. No, sana hindi ko alam. Yes. Umigit pa sa 9 lives ang buhay mo dito sa mundong ito, King. Sa akin po, ang ano ko na lang, mayayos ko lang. Isipin nyo, ang tagal ko nasa politics. Pero Manong Julius, kaya nakarating ka rito sa bahay ko. Nakita mo yung bahay ko, kung anong itsura. Ang ganong loob. Kasi ako yung taong hindi ko sinamantala yung rebelya. At yung posisyon mo sa Yes gobyerno. po. Hindi ko ginamit. Hindi ko sinamantala. Pero marami po siyang natulungan. Yan naman ang maganda ron. No? Siguro kaya nga blessed yung taong po. to. Siguro, Sir Julius, sa akin po, kung gumawa siya ng masama, baka po one attack lang sa kanya, wala na siya. Opo, yun po talaga yung ko pinapasalamat sa Diyos na binuhay niya kami ng walang halong kaanuhan po. I think the biggest blessing sa kanya ngayon is kayo Yes, at ang mga anak mo. Opo, so Kasi nabibigyan siya ng dahilan para mas lumakas ang loob at manampalataya sa Panginoon. yes po. Dahil sa inyong ikaw at sa mga anak mo. Opo. Di ba? Anong maipapangako mo kay King? Ako, mapapangako ko sa kanya. Naiyak tuloy. Iyak kasi every time po na nangyayari sa kanya yung bad situations sa buhay niya, lagi ako nandiyan para sa kanya. Yun lang yung mapapangako ko sa kanya na kahit anong mangyari, hindi man si Daddy Showy, sweet kasi ang tao sa kanya. Di ba siya showy? Siguro dahil nga din po sa edad namin, masyadong malaki yung gap namin. Ang akin lang, kahit nandiyan ako para sa kanya, gagawin ko yung makakabuti para sa kanya. Of course, sa pamilya po namin, na kami magkasama, hindi ko siya iiwan. Yun naman yung pangako ko sa kanya po, na hanggang sa huli, andyan ako sa kanya. Yun lang. Ako rin naman ganun din. Lagi ko nga sinasabi sa sarili ko, ako nagpapasalamat dahil ikaw ang naging nanay ng 2 bata. At least, di ba, hindi mo sila pinabayaan. Kung ano yung pagmamahal ko ron sa 2, yun ang pinakikita mong pagmamahal dun sa 2. Sa akin naman, mawala ako. Okay. Walang problema sa akin yun. Mag-asawa ka. Walang problema sa akin yun. Naririnig naman. Basta wag mo lang pabayaan yung mga anak ko. Never ko naman pinabayaan, kaya alam mo yan. And, yun lang ang sa akin. all Kasi around alam ko ako. mag-aasawa ka pa dahil... Hindi natin masabi. Kasi, Hindi, kasi tingnan nyo, kung ilang taon na ako. Parang sama ng loob ka. natatawa tuloy si Sir Julius. Parang may hinanakit ka. Hindi, Manong Julius, hindi naman ang edad ko. Ang kwela mo talaga, Dad. Edad ko sa edad niya. Natawa tuloy ako. Ah, Siguro, Huwag mo na isipin yun. Tama.
Oo, wag mo na isipin Hindi pwede, makakatagdag na hindi sa ko stress mo isipin yan. eh. May stress ka dyan eh. Nakita mo naman, importante na dito siya. Yes po. Nandito pamilya. At Wag mo na buo masyadong tayo. problemahin yung mga mangyayari sa Sige. di ba? Sige, pakikinggan ko kayo. Oo, basta isipin mo yung kalusugan mo, yung pamilya mo, maging masaya ka na lang. No? Ganun lang yun. Mahal mo lang talaga kami Importante, Yun mahal lang. ka niya, Yes mahal mo po. siya. Mahal ko din naman, lalo na yung dalawang bata na yan. Kaya nga, sabi ko ganun, sa dinami-dami ng anak ko, ito lang dalawa na to ang nakita kong lumaki. Opo. Yung iba hindi. Talagang Malayo sa'yo. Nakasama ko talaga na lumaki. Kasi siguro From the- ano pa From siya the ng baby. yes. Womb. Hindi, no? from the... Sa tiyan ng nanay. Oo. Siya talaga yung kasama ko na. And sabi niya nga po sa 50 years old niya daw, parang ngayon lang daw po siya naging tatay. Naging tatay. Ganun. Kasi parang siyempre, marami po Kasi siya. ang dami kong naging anak, hindi ko nakita. Hindi ko nakita. Opo, bawat naglaki uwi yan. niya, malalaki na. Paminsan-minsan lang, ano? Portion-portion lang ng buhay nila Opo. dumarating ka. Pero ito, nasubaybayan mo sila. Oh, yes. Talaga naging makapal sa talagang- kanila. Umiral yung pagiging tatay ko sa kanilang dalawa eh. Pero love siya lahat ng mga anak niya. Lahat ng mga anak ko, Opo. mahal ko eh. And ako po kasi, sa kanya, kung sa pagiging tatay naman po talaga is, lahat ng anak niya mahal na mahal niya. Kahit sa lahat, yung mga panganay, basta marami siya panganay. pero wala siyang, kumbaga yung pagmamahal niya po pantay-pantay. Thank you so much sa inyong Opo. kwento. Ganon din sa iyo, Manong Julius, at kay Ma'am Tintin. Maingatan nawa kayo ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng oras. Wag po sana kayong pabayaan at bigyan pa kayo ng Long life, more success. success. Good health. Good health. Thank you. Sa inyong dalawa, nung araw magkakasama tayo sa ABS pero hindi tayo masyadong nagkakakwentuhan pero madalas ko kayo makita na. Hi, I'm Jana. I'm a single mom to this amazing boy, Alonzo. He's diagnosed with cerebral palsy and he's turning 5 this August. So he has a trach and he's fed through this peg. Like, ito yung clothes talaga, kung bagsak yung benta, dun lang nagkaka... May mga times ba na mababa yung ano? Lalo na nung March and April. Oo. So, talagang push lang ako ng push, fight lang. I mean, if like next week, mababa, di bawi ulit next week. May I ask kung how much ba to have a son or a child with CP and yung financial that goes with it, di ba? Financial 40,000 a week. 30 to 40 a week, yeah. Laki pala. Yeah. Ang bulk nito nasan? Sa therapy? Sa gamot? Lahat. Ikalat eh. Medicines niya umaabot ng almost 10 to 12,000 a month. And therapy? Yeah, therapy, Twice a maabot siya ng almost 6,000 a week. Talagang, kaya supportan ho natin. Bumili tayo ng bumili sa mga anak, inaanak, apo, panregalo. May sale ka ba in the upcoming... Today actually, pero... Wala. Today? Pero mag-abang lang. Kasi usually naman, depende sa what platform, they give vouchers naman eh. So, may sale. So. Wait, naisip ko lang ngayon, Jana, Yes. if you will say yes, no? Can I host a giveaway sa manonood ng vlog na ito? Mga mamay, mga nanay, panurin lang nila yung vlog, sumagot sila ng question, and then, siguro, 10 lucky winners? Sure Then ikaw na yung mag-ship, ha? Kung pipili tayo. Yes. And naisip ko lang po. Right now, naisip ko lang. To sa giveaway for, syempre, to benefit Zoe, alang-alang kay Zoe. Yes. So, panurin nyo lang ito yung vlog na to, and then may question tayo in the end, and then kung sino pinaka-okay ang sagot, nauna sa sagot, maganda yung sagot,
malungkot. Ayan, at may mga anak kayo, di ba? Ayan, Inaanak. Or inaanak hanggang 9 years old pwede. Pang-gift rin. Yes, for birthday. pwedeng gifting. So, ayan. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, Love Mist, and Kiss Me Red sets. To order, email tonybbabaw@gmail.com.